Tingnan niyo ang dala ko ngayon para sa merienda. Gagawa tayo ng mga matamis, malulusog na alfajorcitos. May niyog, organic na asukal, itlog, at konting dulce de leche sa gitna. Siyempre, pampasarap lang. Mahilig ako sa amoy ng niyog at paborito ko ang mga alfajor na ito. Madali lang gawin, sa 5 minuto, handa na sila. Tara sa kusina. Ipapakita ko sa'yo. Dito, naglagay na ako ng 200 gramo ng ginadgad na niyog at lalagyan natin ng 100 at 20 gramo, nilalagay ko ang tara at ilalagay natin ng 100 at 20 gramo. Ito ay organikong asukal. Ito. At magdadagdag ako ng 2 itlog. At ngayon, paghahaluin na natin ito ng mabuti. Una, hahalin ko muna ito ng kaunti gamit ang tinidor. Pagkatapos, isisimulan ko na itong haluin gamit ang aking mga kamay. Oo, medyo tuyo pa siya. Pwede tayong magdagdag ng kaunting tubig. At patuloy nating hinahalo gamit ang mga kamay. Pinipisil natin para mabasa ng mabuti ang niyog. Pagkatapos sa tray, gagawa tayo ng maliliit na bola. Pwede nating basahin ng mga kamay, tapos mga kasing laki ng isang kutsara ang bawat isa. Pipisilin at huhugisin natin. Basang-basa talaga ang mga kamay ko. At hinuhubog ko ito gamit ang basang mga kamay ko. Binibigyan ko ito ng hugas. Ayan. At pagkatapos, patagin mo ito. Pipisahin ko ito at ayos na. Bigyan mo lang ito ng hugis. Gamit ang basong kamay. Ayan na. Ginagawa natin ang mga maliliit na biskwit. Pagkatapos, pwede mo silang gawing parang biskwit, pwede mo rin silang gawing tatsulo, at gawin yung mga maliit na coconut balls na parang binibenta sa mga panaderi. At kung hindi, ganito ang gawin mo, gumawa ka ng mga maliliit na biskwit at lagyan mo ng dulce de leche sa gitna. O dulce de dátiles. Sobrang sarap nito. Ilalagay natin ito sa oven sa katamtamang init. Mga 7 minuto higit o kulang. Kailangan nating bantayan pero sa isang side lang. Pagkatapos, baliktarin naman at lutuin sa kabilang panig ng mga 5 minuto. Mabilis lang itong gawin. Kaya maganda ito para sa hapon kasi bigla kang makakagusto ng matamis na kainin. Pwede itong maging isang masustansyang pagpipilian, walang additives, walang preservatives, at gawa sa mga organikong produkto. At kaysa sa nahapakiting biskwit o nahapakiting alfajor, mas masarap talaga ang ganitong klaseng matatamis. Ayan, ilalagay na sa katamtamang init ng oven. Sige, iniwan ko siya mga 10 minuto. At ngayon, babaliktarin ko sila gamit ang spatula. Kailangan mag-ingat kasi napakadaling mabasag ang mga ito kapag hindi pa sila buo. At ngayon, iiwan ko na sila ng 5 minuto sa kabilang side.
At ayan, handa na sila. Ilalagay natin sila para lumamig. Ilalagay natin para lumamig. Mainit pa sila pero tingnan sa inyo kung ano. So, muranti lang. Pwede nyo gawing mas golden brown. Ayun, sa gusto nyo. Pwede nyo silang papulahin na mas kaunti o mas matagal. Mas gusto namin yung medyo mas luto. Aminin ko. Pwede rin yung gawing ganito. Medyo hindi masyadong brown. At nagiging espesyal talaga sila. Napakalambot nila. Lagyan nyo ng kaunting dulce de leche sa gitna. Yan pati. Ayan na. Tingnan nyo to. Masarap. Hindi pang araw-araw, kundi para sa munting luho. Hindi para araw-araw. Masarap na alfajores ngayon para sa hapon, para sa pag-inom ng mate. Malusog na merienda. At sobrang sarap. Like a bird on a tree. Napaupo lang ako dito. I got time, kitang-kita naman.